Dadalhin tayo ng kasong ito sa isang tahimik na bayan sa Sweden. Ang Skara ang isa sa pinakamatandang syudad sa bansa. Sa lugar na ito matatagpuan ang Skara Cathedral, ang Västergötland Museum, ang napaka-historic na Varnhem Abbey, at ang popular na Skara Summerland Amusement Park. Puno rin ng Viking Age heritage ang lugar na ito. Kilala na tahimik at ligtas ang Skara at kalmado ang mga tao dito. Normal na lamang araw-araw na maaamoy mo sa hangin ang halimuyak ng mabangong tinapay na nagmumula sa mga cafe sa paligid ng lugar na ito. Ang kalmado at payapang paligid ng Skara ang siyang naging backdrop sa isa sa pinakabrutal na krimen sa kasaysayan ng bansa. Noong November 12, 2010, ang katahimikang ito ng syudad ay tuluyan ng natuldukan. Sa loob ng isang ordinaryong apartment sa Valhallagatan, Skara, isang hindi malilimutang brutal na krimen ang naganap. Isang krimen na naging headline hindi lamang sa buong Sweden, pati na rin sa ibang bansa. Si Isakin Drabad ay ipinanganak noong 1978 sa Köping, Sweden. Ang totoo niyang pangalan ay Jimmy Daniel Isaksson at lumaki siya sa isang psychiatric institution. Nagkaroon siya ng mahabang kasaysayan ng mental health issues at ilang mga paglabag sa batas. Ilang beses na rin siyang naaresto at pabalik-balik sa ospital bago pa man siya mabansagang mamamatay tao sa bansa. Matapos ang malagim na krimeng ito, si Isakin ay nabansagang Skara Cannibal ng Sweden. Nang mangyari ang insidente, mayroon siyang isang anak na nagngangalang Jamie Lee. Taong 2009 nang magkakilala sina Isakin at Heli Kirstensen. Nagkakilala sila sa isang psychiatric clinic sa Borås. Pareho silang pasyente sa psychiatric clinic na iyon. Nang mga puntong ito, mayroong 5 anak si Heli at lahat ng kanyang mga anak ay nasa kustodiya ng kanilang mga ama. Dahil parehas ang background nilang dalawa, nakahanap sila ng kanlungan sa isa't isa. Mabilis na nagkamabutihan at noon ngang 2010, nagdesisyon silang magsama na sa iisang tahanan. Lumipat silang dalawa na magkasama mula Borås patungong Skara. Tumira sila sa isang 3-bedroom apartment sa Valhallagatan 13D, Skara. Dahil wala namang matinong trabaho, ang ina ni Isakin ang siyang nagbabayad ng kanilang apartment. Dahil sa kawalan ng trabaho at dahil na rin sa kanilang mga criminal records, nagpa siya ang dalawa na magbukas na lamang ng isang tattoo and piercing shop sa kanilang apartment. Akala ni Heli noong una ay nahanap na niya ang lalaking magmamahal sa kanya, lalaking makakaintindi sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanila ni Isakin. Palagi silang nag-aaway at madalas ay nahahantong ang pag-aaway sa sakitan. Ayon sa testimonya ng kapatid ni Heli, maraming beses na sinundo niya ang kapatid sa kanilang apartment dahil sa matinding pagtatalo nilang dalawa ni Isakin. Sa tuwing susunduin niya ang kapatid ay puno ito ng sugat at mga pasa sa katawan. Ngunit hindi ni minsan na inamin nito na sinasaktan siya ng kinakasama. Nang magsagawa ng preliminary investigation ang mga pulis, nasamsam na mga ito ang diary ni Heli kung saan inilitanya niya lahat ng pang-aabuso sa kanya ng nobyo. Ngunit sa bawat pahina ng notebook, nakasulat ang mga katagang, "Titiisin ko lahat ng ito dahil mahal ko si Isakin." Sa kasamaang palad, dahil sa pagpipilit niyang maisalba ang kanilang relasyon, lahat ng kanyang sakripisyo ay nahantong lamang sa isang malagim na trahedya. Noong araw ng krimen, lumabas sila Isakin at Heli para mamili. Bumili si Isakin ng 4 na beer at isang Jägermeister. Si Heli naman ay bumili ng pagkain sa lokal na tindahan na Ica Manken. Ang araw nila ay tila normal, puno ng simpleng gawain, walang babala sa krimeng paparating. Pagbalik sa apartment, bandang alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, biglang nagbago ang lahat. Humiga si Heli sa isang kutsyon para magpahinga at magbasa ng libro.
At dito na nga nagsimula ang trahedya. Parang may kung anong sumapi sa pagkatao ni Isakin at bigla na lamang nitong inatake si Heli. Ayon sa investigasyon, kinuha ni Isakin ang kutsilyo. Pinagpuputol nito ang kutsyon, naupo sa balikat ni Heli at saka ginilita ng leeg ang nobya. Para maampat ang dugo, diniina ni Isakin ng unan ang nalaslas na leeg ni Heli. Napakabilis ng pangyayari. Hindi na nakapalagpas si Heli at ilang sandali lamang ang lumipas, binawian na ito ng buhay. Ngunit hindi pa doon natapos ang karahasan. Hinubara ni Isakin ang nobya at pagkatapos ay saka pinaboy ang wala ng buhay na katawan ni Heli. Nang matapos ang kanyang kamunduhan, kumuha naman ito ng kutsilyo, lagari at palakol at saka isa-isang pinaghiwa-hiwalay ang katawan ng nobya. Nang matapos pagpira-pirasuhin ang katawan ni Heli, dinala ni Isakin ang ilang parte ng katawan ng nobya sa kusina upang lutuin. Nilagyan niya ito ng asin at hinaluan ng dahon ng cannabis. Ang ulo naman ni Heli ay ipinatong nito sa counter. Pinagpira-piraso din gamit ang palakol at kutsilyo. Nang sa ganon ay may makain siya sa mga susunod na araw. Matapos ang krimen, parang nahimasmasan si Isakin. Kalmado itong tumawag sa mga pulis upang i-report ang krimen na nangyari. Sinabi niya rin sa mga pulis na hindi na nila kailangang maging marahas dahil malinaw sa kanya kung ano ang kanyang ginawa. Hindi siya manlalaban at voluntaryo siyang susuko sa mga pulis. Sinabi niya rin sa dispatcher na nagdilim ang kanyang paningin at hindi niya alam kung bakit niya nagawang paslangin ang kanyang nobya. Sa pagpapatuloy ng interogasyon, sinabi ni Isakin sa mga investigador na nag-iba ang takbo ng kanyang utak sa tuwing may karga siyang alak. Nagkaroon di umano sila ng pagtatalo ng araw na mangyari ang krimen. Ngunit hindi niya matandaan kung saan nagsimula ang lahat, na para bang may sumaping kung ano sa kanya. Pakiramdam niya na mga panahong iyon ay tila may pelikulang nangyayari sa loob ng kanilang bahay, na may ibang tao na nagkukontrol sa kanyang katawan. Nang pasukin ng mga pulis ang apartment ng magkasintahan, tumambad sa kanila ang napakaraming talsik ng dugo sa bawat sulok ng apartment. Ang tahanan na iyon ang siyang naging saksi sa isa sa pinakabrutal na krimen na nangyari sa Sweden. Narinig din ng mga kapitbahay ang mga ingay na nanggagaling sa kanilang bahay, kaya't agad din nilang inireport ang komosyon sa mga pulis. November 14, 2010, formal na ngang naaresto ng mga pulis si Isakin at nasampahan ito sa brutal na pagpaslang sa kanyang nobyang si Heli Christensen. Nang mga sumunod na araw, inutos ng korte na isailalim ang salarin sa isang forensic psychiatric evaluation. Sa pagsusuri sa kanyang dugo, napatunayan ng mga eksperto na may 1.35 per ml ethanol at 4.1 micrograms ng tramadol sa kanyang dugo. Ang tramadol ay classified bilang narcotic sa Sweden. Natagpuan din ng mga pulis ang ilang mga kagamitan na ginamit niya sa pagpaslang kay Heli. Kabilang narito ang kawali sa kusina na ginamit niya nang lutuin niya ang laman ng nobya. Nasamsam din ng mga pulis ang napakaraming horror DVDs tulad ng Green River Killer at ang Wonderland Murders. Maraming mga sensitibong detalye ang kasong ito, kaya't nagdesisyon ang korte na huwag nang isapubliko ang ilang mga impormasyon. Nagsimula ang paglilitis sa kasong ito noong March 11, 2011 sa Scarabong District Court. Nakaposas na dumating si Isakin sa korte kasama ang mga security guards at abogado niyang si Tori Brantler. Ginanap ang hearing sa isang special security room na may glass pane para ihiwalay siya sa audience at mga journalist. Ipinaliwanag ng abogado ni Isakin na ang kanyang kliyente ay psychotic at wala ito sa kanyang tamang pag-iisip. Idinagdag din ng depensa na hindi alam ni Isakin ang kanyang ginagawa at sumusunod lamang ito sa mga boses na naririnig niya sa kanyang isip. Base naman sa mga test na ginawa sa salarin, napatunayan din na totoong meron itong malubhang mental disorder. Kabilang na nga dito ang hallucinations. Dahil sa resulta ng pagsusuring ito, napatunayan na walang ibang motibo sa pagpaslang kay Heli maliban sa mga boses na kanyang naririnig
at kondisyon ng kanyang pag-iisip. Matapos ang trial, si Isakin ay hinatulan at inilipat sa Forensic Psychiatric Care sa Carsedan Regional Hospital. Binigyan din ito ng isang espesyal na discharge review. Inutusan din siya ng korte na magbayad ng 75,000 krona o kulang-kulang 500,000 pesos sa magulang ni Heli at sa bawat isa sa 5 anak na naiwan ng nobya. Habang nasa psychiatric care sa Carsedan Regional Hospital, pinahirapan niya rin ang mga medical personnel doon na tumitingin sa kanya. Ilang buwan niyang tinanggihan ang mga gamot at hindi niya rin sinusunod ang kanyang psychiatric treatment plan. Ngunit nagbago iyon nang makilala naman niya ang babaeng si Michelle Gustafson. Si Michelle Gustafson ay isa ring pasyente sa Carsedan Regional Hospital at kilala bilang vampire woman sa Sweden. Naging magkasintahan silang dalawa at na-engage din noong taong 2011. Sa Sweden, pinapayagan ang mga inmates at mga pasyente sa forensic psychiatric treatment ng limitadong access sa internet. At dahil nga dito, nagawa ni Isakin na makapag-upload ng mga YouTube videos mula sa ospital. Sa mga videos na ito, ibinabahagi niya ang kanyang pananaw sa buhay bilang isang survivor, pati na rin ang interes niya sa art. Gamit ang social media, nakapagbebenta din ito ng mga voodoo dolls, mga maskara, mga paintings na may bahid ng kanyang dugo, buhok at similya. Lahat ng mga binibenta niyang ito ay may label na Skara Cannibal. Taong 2017, nabigyan si Isaki ng supervised furloughs o pansamantalang kalayaan at non-institutional care. Taong 2016, nagdesisyon si Isakin na palitan ng Drabad ang kanyang apelido mula Johnson. Noong 2017 naman, dininay ng korte ang kanyang request na maikasal habang nasa supervised care dahil sa mataas na risk ng seguridad. Noong 2020 naman, nailipat siya sa outpatient care at binigyan ng sariling apartment sa Catrine Home. Nang sumapit ang 2024, lumipat naman siya sa panibago niyang apartment. Sa pagdaan ng panahon, ipinagpatuloy ni Isakin ang kanyang buhay. Ngunit may isang tao na patuloy na nagluksa sa pagkamatay ni Heli. Ang taong ito ay si Jamie Lee Arrow, ang anak ni Isakin. 9 na taong gulang ito nang mangyari ang insidente. Ngunit hindi niya malilimutan ang naging huling encounter niya kay Heli. Hiwalay na si Isakin sa kanyang unang asawa nang makilala niya si Heli. Katulad ng naging sitwasyon ni Heli sa kamay ni Isakin, ganoon din ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng una niyang asawa. Palagi itong galit, pabago-bago ng mood at malimit ding manakit. Maliit pa lamang si Jamie Lee ay malinaw na sa kanya na hindi tradisyonal ang kanyang pamilya. Maayos ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang ama ang siyang palaging nagiging banta sa kanilang buhay. Ilang beses niya lamang nakikita ang kanyang ama sa loob ng 1 taon. At sa halip na maging masaya sa mga pagkakataong iyon, trauma at matinding takot ang bumabalot sa batang si Jamie Lee sa tuwing makakasama niya ang kanyang ama. Sa isang interview, ipinahayag ni Jamie Lee ang naging huling encounter niya kay Heli. Nang araw ng insidente, ipinaghanda siya ni Heli ng pagkain. Habang ihinahanda nito ang hapag, sinabi nito sa kanya na kailangan niyang maging grateful sa kanyang kakainin dahil iyon na ang huling beses na gagawin niya iyon para sa kanya. Na para bang alam na ni Heli na mamamatay siya ng araw na iyon. Lumaki si Jamie Lee na may napakalalim na trauma, anxiety, depression at addiction. At ang mga ito ay direktang nakaugnay sa kanyang mga naging karanasan kasama ang kanyang ama. Nang tumuntong ng teenager, dito pa lamang naging malinaw kay Jamie Lee kung gaano kabigat na pasanin ang katotohanan kung saan talaga siya nagmula. Sa kasamaang palad, parang namana niya rin ang ilang masamang karakter o mental disorder ng kanyang ama. Nagkakaroon din siya ng mga hallucinations, nawawala ng kontrol sa kanyang sarili at para bang may bumubulong din sa kanya. Ngunit hindi nagpatalo sa mga karamdamang ito si Jamie Lee. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili na hindi siya matutulad kay Isakin. Paulit-ulit niyang kinumbinsi ang sarili na hindi siya mamamatay tao at magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Kumapit din siya sa Panginoon at buong pusong inialay ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan,
Si Jamie Lee ay isa na ring ina at meron siyang 2 anak. Nangako si Jamie Lee na hinding-hindi niya hahayaan na matulad ang kanyang mga anak kay Isaacin. Nagagawin niya ang lahat upang maramdaman ng kanyang mga anak na sila ay ligtas at maraming nagmamahal sa kanila. Sa isang dokumentaryong pinamagatang Evil Lives Here, The Killer Speaks, muling hinarap ni Jamie Lee ang kanyang ama noong 2024 matapos ang 4 na taon. Maayos ang kanilang relasyon noong una, ngunit hindi nagtagal, muling bumalik sa dati niyang ugali si Isaacin. Pinagbantaan nito ang buhay nilang mag-iina, kaya't nagdesisyon si Jamie na tapusin na ng tuluyan ang ugnayan nila kay Isaacin. Simula noon, hindi na muling lumingon pa si Jamie Lee. Namuhay ito kasama ang kanyang bagong pamilya sa paraang nagpapasaya sa kanila. Ang kwentong ito ay hindi lamang salaysay ng karumaldumal na krimen. Ito ay isa ring makapangyarihang kwento ng katatagan, ng muling pagbangon mula sa isang trahedya at ang matapang na pagharap ni Jamie Lee sa katotohanan ng kanyang buhay. Sa gitna ng pinakamadilim at pinakamabigat na kabanata ng kanyang buhay at pamilya na kanyang pinagmulan. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.